Dito sa Pinos ni Snow, sigurado ako nabasa nyo na yan o kung hindi pa man, baka daw itong si Team Cone ay bumalik sa Magnolia at hindi raw totoo yung balita na ito'y magre-retiro pa. Well, syempre, malaking report ito kung talagang mangyayari yan. Dahil syempre, alam natin na itong Barangay Ginebra may plano pang maka-Grand Slam. Pero kung hindi yan matutuloy, ano kaya ang magiging sitwasyon dito? Well, obviously, lalakas ang Magnolia kung makuha nila si Coach Team Cone. Pero paano naman yung coaching ni LA Tenorio? Well, kinakailangan abangan na lang natin kung mangyayari talaga to. At itong si Coach Team Cone nga ay ibabalik sa Magnolia Hotshots. Pero bukod dyan, ang may babalita pa natin na ito ng Magnolia posible na i-trade na itong si Russell Escoto at itong si Rome De La Rosa. Dadalhin daw sila sa Titan Ultra at ang magiging kapalit si Cade Flores at si Joshua Monson. Yan daw yung nakikita ngayong posibilidad ng mga insiders, lalo na kung sakasakali nga na si Team Cone na bumalik sa lineup ng Hotshots. Ito kasing si Monson na si Flores, ang balita matagal na raw yan interesadong makuha talaga ng Magnolia at ngayon na raw yung nakikita nila na oportunidad para ito yung mangyari. Kung sakasakali, itong si Monson at itong si Flores, malaki magiging parte niyan o role sa Magnolia, lalo na dito sa front court at doon sa wings. Kaya nga sa tingin ko, habang hindi pa natin matitiyak kung ano mangyayari dito sa future ni Coach Team Cone, si LA Tenorio nakafocus lang yan dito sa pagpapalakas sa Magnolia. At yung pagkuha nga dito kay Flores at kay Monson, sigurado na makakatulong yan dito sa balake ng Magnolia na manalo ng kampyonato. At sa tingin ko lang, kung si LA Tenorio maging successful at mabigyan niya ng kampyonato Magnolia, baka manatili na sa Barangay Ginebra si Coach Team. Pero sa ngayon kasi mukhang ito talaga ang plano at itong trade ng Titan Ultra at Magnolia ay on the way na. Ang Meralco guard na si Aaron Black nga ba ay kabilang dito sa mga players na gumagawa ng paraan para ma-trade. Baka kasi mabawasan ng playing time to si Aaron Black, lalo na at nandiyan na itong si Jason Brickman sa Meralco Bolts. So baka si Aaron Black dali na yan sa NLEX Road Warriors para may kapartner naman doon itong si Robert Bolick. Isa yan daw sa mga posible na mangyari, lalo na at nagkakaroon ng reshuffling yung mga PBA teams dahil sa in-anticipate nila magiging matindi labanan sa Commissioner's Cup. Kaya nga very challenging ito para dito sa maraming team sa liga at yan ang dahilan kung bakit sa ngayon nakikita natin na magkakaroon ng major movement talaga yung iba't ibang koponan. Kung sakasakali nga na itong si Aaron Black i-trade sa NLEX, baka maging kapalit niya na isang big man o draft pick. Magiging mas versatile yung backcourt ni Coach Jong Wichiko dahil magkakaroon na nakapartner doon si Robert Bolick. Tandaan natin, nandiyan din si Shawnee Winston, no? So biglang mag-iiba yung dynamic ng laro ng NLEX Road Warriors. At yan ang dahilan kung ba't very excited na itong si Shawnee Winston, si Coach Jong Wichiko at si Robert Bolick dito sa darating na conference. Baka ito na yung maging breakthrough para dito sa NLEX dahil marami nga nagsasabi na bakit palaging hanggang quarterfinals lang sila. Malay natin baka ngayon matuluyan na talaga at magkaroon na ng semifinals attempt itong NLEX Road Warriors at gaganda na yung impression ng mga tao sa kanilang koponan. At ito talaga yung masasabi natin na magiging kaabang-abang ngayon dito sa NLEX Road Warriors, lalo na at syempre very exciting yung lineup nila. At talagang magiging isa yan doon sa mga teams na magkakaroon ng mas malakas at mas matindi na preparasyon para sa mga darating pa na mga seasons sa Philippine Basketball Association.